Ma'am, bakit kayo kailangan magbihis bilang tagalinis? Ano ang alam mo? Una, susubukan natin siya kung gold digger siya. Kung pumasa siya, diretso tayo kumuha ng marriage certificate. Kayong dalawa, mauna na kayo. Huwag niyong ibunyag ang pagkatao ko. Uwa? Hi, ako si Lola ni John Bating. Nandito ako para sa blind date para sa kanya. Tagalinis ka sa edad mong yan. Ang apo mo ba ay pulubi o ano? Puro kayong mahihirap na basura. At sumakay pa ako ng taxi para pumunta dito. Dapat mo akong bayaran ng pamasahe ko sa taxi. Walang kahihiyan sa anumang trabaho. Masama kang babae dahil nangaapi ka ng matanda. Karapat-dapat kang sampalin. Ang galing, baby. Lola, tumayo ka. Mula ngayon, kung may mang-api sa'yo, lumapit ka lang sa akin at kay baby. Miss, maganda ka at mabait ang puso. At pinalaki mo ang isang napakagandang bata. Ako, habang mas nakikita kita, mas gusto kita. Kayong dalawa, kung sana kayo na lang ang aking manugang na babae at apo sa tuhod, gaano kaganda iyon. Lola, tumigil ka sa pagbibiro. Ang anak ko ay 5 taong gulang na. Ngayon, pumunta ako para kumuha ng marriage certificate, kasama ang asawa ko. Anong disenteng tao ang may anak at saka lang kukuha ng sertipiko pagkaraan ng 5 taon? Miss, isang babaeng pinagpala hindi pumapasok sa isang pamilyang hindi pinagpala. Siya ang ama ng anak ko. Malapit na mag-eskwela ang bata, kaya kailangan niya ng rehistrasyon ng tirahan. Baby, tara na. Lola, nakasuot ka na naman ng unipormeng tagalinis para ipa-blind date ako? Sinabi ko sa iyo, ang may-ari lamang ng kabilang hati ng palawit na ito na Jade. Ang karapat-dapat maging asawa ko. Palagi mong daladala ang sirang palawit na Jade, hinahanap ang iyong tagapagligtas. Magdala ka ng 100 milyon bilang bigay kasal, at sumama ka sa akin para nakawin ang isang nobya. Siya Kea, tingnan mo ang sarili mo. Nag-anak ka ng anak sa labas, at gusto mo pa akong pakasalan? Imposible iyon. Isang beses lang ang gabing iyon, at nabuntis ako. Ikaw lang ang tanging lalaking nakasama ko. Kaya pala, hindi mo ako pinahawa pagkatapos tayong magsama. Gusto mo akong maging kabayaran, ha? Gusto mo akong dumamot ganitong uri ng babaeng malandi? Tiyak may hindi pagkakaunawaan. Siya ay mabuting babae. Lin Chiang, noon sinabi mo kukuha ka ng sertipiko. Pagkatapos kong manganak, pagkatapos ng sanggol, ikaw naisip na si Baby ay babae, kaya tumanggi kang kumuha ng sertipiko. Ngayon si Baby ay 5 na, at kung hindi siya makapagpatala agad, hindi siya makakapag-aral. At ngayon, sinasabi mong hindi sa iyo ang bata. Kung gusto mo talagang pakasalan ang anak ko, bayaran mo kami ng 300,000 at baka maging mabait kami para tanggapin ka, ikaw at ang pabigat na iyan. Mas pinapabura ng pamilyang ito ang mga lalaki kaysa babae. Ang bata ay ganito nakatanda at hindi pa rin nila kinikilala. Si Keer ay talagang nagkamali ng pagkakagusto. Hindi mo siya pakakasalan? Ang aming pamilyang Jan ay gagawin. At bibigyan namin si Keer ng 100 milyon bilang bigay kasal. Hahaha. Ha ha ha. Siya Kea, hindi ka ganong desperado na. Kahit anak ng janitor, ay liligawan mo. Sige, kung kaya mo, na makakuha ng 10 milyong dolyar, luluhod ako at tatahol na parang aso para sayo. Ang lola ko ay hindi dapat maliitin. Dumating na ang 100 milyon. Wow, ang gwapo naman, mas gwapo pa sa dating tatay. Ikaw na walang utang na loob na bata, papaluan kita. Sasaktan ang bata? Duwag. Hindi ako tututol na makipagtagisan sa iyo. Sige, sa susunod, huwag mo kaming hayaang magkita ulit. Ma, umalis na tayo. Lola sa tuhod, salamat po sa inyo at sa tito sa pagtulong sa akin at kay mommy. Sa tingin ko itong bata ay kamukhang kamukha si Bating, parang galing sila sa iisang hulma.
Siya ang aking apo sa tuhod. Tadhana ito. Lola, sa tingin ko nababaliw ka na sa kagustuhan ng apo sa tuhod na lalaki. Bebe, gusto mo ba ng tatay? Opo, gusto ko. Keer, gusto mo ba ng asawa? Ang apo ko matangkad at malakas at magaling sa kama. Libre para sa'yo, plus 100,000,000 bilang bigay kasal. Kakilala mo pa lang at humihingi ka na ng 100,000,000 na bigay kasal. Perang-pera. Lola, bakit mo naisip na ako, John Beiting, ay mag-aalaga ng anak ng iba? Tatay, ang mga mata mo at ni Bebe talagang pareho na pareho. Binibining siya, alagaan mo ang anak mo. Huwag kang magpaligaw-ligaw na tumatawag ng tatay sa iba. Nanay, hindi ba ako gusto ni Tito? Ayaw ba niyang maging tatay ko? Hindi. Si Tito kakilala lang kay Bebe at hindi pa siya kilala. Ang ating Bebe ay ang pinakakaibig-ibig. Ang gandang bata, bakit ka naman ganun kawalang puso? Ngayon, kailangan mong maging ama at asawa sa kanila. Ako. 3,000 lang ang kinikita ko bawat buwan. Sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan? 3,000 buwan ang sahod at kaya mong basta-basta magbigay ng 10,000,000? Nako, tatay, ang galing mo sa pag-iipon ng pera. Lahat iyon ay props sa pag-arte. Sa totoo lang, ang sideline ko ay pagiging extra sa hengdian. Ang mga taong iyon lahat ay mga background actor na inupahan ko. Gusto mo pa ba akong pakasalan? Basta, iparehistro mo si Bebe sa bahay. Pakakasalan kita. Tiyak. Narinig mo ba iyon? Ano ang inaantay mo? Kunin mo ang marriage certificate kasama ang asawa mo. Ahaha! Ang galing! Pakasalan ng isa, libre ang isa. Nakuha namin ang certificate, pero huwag mong ipagsabi ang sitwasyon ng pamilya natin. Sige, matutulungan kitang itago iyon. Pangako, magugustuhan mo si Keer sa hinaharap. Talagang hindi. Sa totoo lang, sa isang taong kakilala ko lang 2 oras ang nakalipas. Ang amoy ng babaeng ito bakit napakapamilyar. Naghahalikan sina mommy at daddy. Pasensya, hindi ko sinasadya. Sige, akin itong tricycle. Lola, sumakay ka. Hemp. Hindi ganoon yan. Hindi ka marunong magmaneho? Paano kung ihatid ko na si Lola sa bahay? Ano pang hinihintay mo diyan? Hindi ka kasya sa kotseng ito. Bilis umalis ka. Bebe, halika kay Lola. President John, hindi inaasahan na ang sira-sirang tricycle na inihanda ko para sa iyong blind date ay magagamit din pala. Basta lang, isang babaeng hiwalay sa asawa na may anak. Paano siya magiging karapat-dapat para sa iyo? Pansamantalang paraan lang para pakalmahin si Lola. May balita ba kung nasaan siya? Pasensya, President John. Nagdagdag na ako ng maraming tao, pero hindi pa rin natagpuan ang babaeng sumagip sa iyo noon. Gising ka na, buti na lang matibay ka. Nasagi mo ako. Kung hindi, patay ka na. Ayos ka na ngayon. Aalis na ako. Patuloy lang magdagdag ng tao. Kailangan natin siyang mahanap. Siya lang ang karapat-dapat maging tunay kong asawa. Oo, napakabagal magmaneho. 4 na gulong hindi pa kayang lampasan ang 3 gulong. President John, papunta rito ang babae. Mukhang malapit ng malantad ang CEO. Pasensya, hindi ko sinasadya. Babayaran ko lahat ng pagkukumpuni. Hindi na kailangan. Umalis ka na. Salamat. Ano pa hinihintay mo? Alis na. Opo. Hindi naman pala masama ang mga mayayaman. Ay nako, Lola, Bebe, magtatrabaho ako sa Quicken. Quicken? Hindi ba iyong kumpanya ni Beiting na bagong nakuha?
Ginoong John, lahat ng mga taga-disenyo ng Kuwikan, ang mga draft ng disenyo ay nandito. Ang kristal na sapatos na ito ay naaayon sa kasalukuyang merkado ng kababaihan, makabagong disenyo. Gawin natin itong pangunahing produkto ng quarter na ito. C. Tara, mag-milk tea tayo lahat. Itong upuan kailangan ko bang hilahin ito ng mag-isa? Pasensya, Jawen, maupo ka. Isang intern na taga-disenyo akala niya, kapantay ko siya, tumayo ka doon. Pangulong John ay nagkumpirma ng aming quarterly pangunahing produkto, ang kristal na sapatos. Hindi ako makapaniwala na ang trabaho ko ay napili talaga. Ngayon, saliwan natin ang taga-disenyo ng kristal na sapatos, GNG, Zawen, na umakyat at ipaliwanag ang kanyang disenyo. Tagapamahala, nagkakamali ka ba? Ito ay malinaw na disenyo ko. Ako ay isang top graduate mula sa isang prestihiyosong paaralan, sinanay ng mga eksperto mula pagkabata. Bakit ko naman nakawin ang disenyo mo? Hindi ko alam kung paano ang crystal na sapatos napunta sa iyong mga kamay. Pero nasa akin ang orihinal na sketch. Sino ang nakakaalam kung ninakaw mo ang sketch ni Jawen? Tagapamahala, dahil pinoprotektahan mo siya, pupunta ako sa presidente. Naniniwala ako na ang presidente ay magbibigay sa akin ng katarungan. Mahal, Ikaw ibig sabihin ang bagong presidente ay asawa mo? Maganda itong upuan. Halika, Presidente. Inayos ko na ang upuan mo sa opisina. Maupo ka. ikaw ang may-ari ng Mercedes? Ang presidente ay nagtatrabaho bilang part-time na driver ng Didi. Talagang masama ang ekonomiya. Alam ko na, ang asawa ni Shaker, paano siya naging presidente? Anong nangyayari? Hindi pa nagsasalita ang presidente. Ikaw ba ang dapat magsalita? Simpleng manggagawa ka lang? Anong masama sa pagiging manggagawa? Hindi ko hahayaang ganoon mo pag-usapan ang asawa ko. Ang babaeng ito ay hindi kayang iligtas ang sarili. At gusto pa niya akong protektahan. Presidente, ang mga sapatos na salamin ay dinisenyo ko. Ninakaw ni Jawen ang disenyo ko. Ito ang orihinal kong sketch ng disenyo. Presidente, si Shaker ang nagpapalusot. Si Jian, Zhao ay mayroon ding disenyo. Sinabi sa akin ng dalubhasa sa Feng Shui hindi magandang araw para sa trabaho sa opisina ngayon. Kaya hayaan mo ang aking kanang kamay, ikaw ang humawak. Ang dalawang disenyong ito ay magkapareho, hindi mapag-iba. Buti na lang kinopya ko ang disenyo ng maaga. Paano kung kayo ay magpaliwanag bawat isa ng inyong mga konsepto ng disenyo? Ang orihinal na layunin ng aking disenyo ay upang masiyahan ang karamihan ng mga kababaihan na pananabik para sa pag-ibig at mga engkanto at maging komportable ring isuot. Shaker, hindi mo inaasahan yon, hindi ba? Na-memorize ko rin ang konsepto ng disenyo. Anong masasabi mo? Mahal? Kahit sino ay maaaring mag-memorize. Pero ang mga sample ay hindi nagsisinungaling. Ang sample ng Brilliance ay lahat na ginawa ayon sa sariling sukat ng taga-disenyo. Jawen, kaya mo bang subukan ang mga sapatos na salamin? Na-sprain ko ang bukong-bukong ko ilang araw na ang nakalipas. Namamaga, kaya malamang hindi ko maisuot. Ito ba ay hindi mo kaya o hindi ka maglakas loob? Ang integridad ng empleyado ay nakakaapekto sa pag-unlad ng kumpanya. Para sa kapakanan ng katarungan, ikaw ay pumunta at tulungan si Shaker na subukan ang mga sapatos na salamin. Huwag mo nang isipin ang bonus sa katapusan ng taon. Hindi na kailangan. May iba ka pa bang sasabihin? Wala kaming sasabihin. Kayo dalawa, dahil sa plagiarism at pagtatago, lahat ay ibababa sa posisyon at babawasan ng sweldo. Shaker, talagang pinahahalagahan ko ang iyong trabaho. Binabati kita. Mula ngayon, ikaw ay isang regular na empleyado. Mahusay. Salamat, Presidente. At salamat, asawa ko. Ang babaeng ito ay medyo may talento. Minamaliit ko siya. Sige, lahat, maghiwa-hiwalay na. Presidente John, ang bagong kumpanyang ito ay may malubhang kultura ng pagsipsip at panlalamang. Ang ginang ang pumalag ngayon. Ang team building mamaya ay maaaring ang mga bagay niya ay walang kinalaman sa akin. Oo, sige, mauuna na ako. Teka, ipagpaliban ang meeting mamaya. Ang pagpapanggap. Mag-isa ka rito?
Nagpapakabida sa trahedya? Nag-iisip lang ako na mag-overtime ng kaunti para makatulong sa gastusin ng pamilya. Hindi ko inaasahan na siya ay napakatipid. Mukhang mali ang pagkakilala ko sa kanya dati. Hindi pa kita kailangan para sumuporta sa pamilya. Bakit hindi ka pumunta sa team building? Sa suot kong damit na ito, pagchichismisan ako. Kung hindi ka pupunta, lalo ka lang hahamakin ng mga tao. Sumama ka sa akin. Hindi. Masyado mahal ito. Nag-aalok ang lugar na ito ng libreng makeup at pag-arkila ng damit. Talaga? Ang aming crew ay lahat umuupa rito. Baiting, ang bagay na hiniling mo, si Lola ay nagpabili kay Baybay na ihatid ito. Ang iyong delivery ay dumating na. Bilang gantimpala, ang delivery girl na si Baybay ay maaaring pumili ng kahit ano rito, isang damit. Ang boss ay mapagbigay. Maganda ba ito? Wow, si Mommy ay isang prinsesa. Ang ganda! Paanong ang isang prinsesa ay walang korona? Mahal ba ito? Lahat ay pwedeng arkilahin, huwag mag-alala. Maligayang pagdating, kagalang-galang. Diamond member na si Mr. Zon. Bakit ang walang kwentang mga dagdag na feature ng bagong card na ito? Bakit ang walang kwentang mga dagdag na feature ng bagong card na ito? Anong membership? Hindi naman scam, di ba? Niloko ka ba nito para mangutang sa loan shark? Ayaw ko na sa mga ito. Walang libreng tanghalian. Nakuha ko itong card mula sa blind box. Bonus ito nang makuha ko ang hidden item. At gamit ang card na ito, 90% off ang lahat. Talaga? Oo, talaga. Mama, hindi ko maabot ang zipper sa likod ng damit ko. Baby, ang ganda-ganda mo ngayon. Gusto mo bang sumama kay mama sa team building event? Sige, Ayon sa patakaran ng kumpanya, isang miyembro lang ng pamilya ang pinapayagan sa team building event. Tama. Si Baby na lang ang isasama ko. Tara na. Ma'am, sino mang miyembro na bibili sa aming tindahan ay may libreng serbisyo ng pribadong sasakyan. Gusto mo ba? Hindi safe ang magbisikleta. Sumakay na lang tayo sa pribadong sasakyan. si tatay ang pinakamapag-alaga na lalaki sa buong San Sinukob. Sana talaga totoo tayong pamilya. Tara na. Ha? Mukhang mahalaga itong jade pendant. Wen, ang ganda mo ngayon. Ang ganda ng leather bag na dala mo. Talagang naipapakita nito ang iyong elegante. Talaga? Ordinaryo lang na leather bag. Binili ito ng nobyo ko. $5 milyong lang. Ah, siya nga pala. Bakit wala si Shaker? Malamang, masyadong mahirap para magpakita. Hey, tingnan mo. Numero ng plaka, 6 na 8. Ito ang nangungunang pamilya sa kabisera, ang sasakyan ng pamilyang Jan. Sa buong buhay ko, hindi ko naisip na makikita ko ang pamilyang Zon. Mga malalaking tao. Ang ganda ng taong iyon. Sino kaya siyang dalaga? Shaker, papasok at aagawin ng atensyon sa akin. Hinahanap mo to. Kung hindi ako nagkakamali, ang suot sa ulo ng babaeng iyon ay isang antigong korona ng hari ng Britanya, walang katumbas na halaga. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Ibinigay ito sa akin ng asawa ko. Hindi ito antigong korona. Eksakto. Ang antigong koronang iyon ay matagal nang kinolekta ng pamilyang Jan sa kanilang museo. Si Shaker at ang kanyang asawa ay hindi kayang bilhin yan kahit magtrabaho sila habang buhay. Nagbibiro ka yata. Nakita ko na yan sa pribadong museo ng pamilyang Jan. Hindi ako magkakamali. Malamang bumili siya ng peke para magpanggap sa team building. Alisin mo itong peke para sa akin. Itapon mo. Si. Huwag mong awayin ang nanay ko. Halos makalimutan na kita, cutie. Kasing iritante mo ang nanay mo. Bulok at mabaho. Ngayon, bibigyan kita ng konting deodorant. Bitawan mo siya. Allergic siya sa pabango. Allergic ha? Mas mabuti. Ibalik mo ang gamot. Kung gusto mo, lumuhod ka at magmakaawa.
Lumapit ka kung kaya mo. Huwag mong gawing kaguluhan ang buhay ng anak ko. Sige, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Sige, luluhod ako. Nanay, huwag! Pakiusap, pakawalan mo ang anak ko. Ang hina ng tama mo. Hindi ka ba kumain? Patawarin mo ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sabi ni Lola sa tuhod, tawagan ang numerong ito kung tayo ay nasa panganib. At si tatay ay darating agad. Hindi ka man lang makagawa ng report ng tama, kinuha ka ng John Group para ano ang silbi mo? Pasensya na, CEO Zon. Ako. Tatay, iligtas mo si nanay at ako. Baybay? Anong nangyari kay Baybay? Ihanda ang kotse. Opo. Shakeer, mga taong tulad mo, mga mababang uri, nangangahas kang hamunin ako. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi na makapaghintay ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang gamot. Gusto mo? Gumapang ka na parang aso. Kunin mo ang gamot. Nanay, huwag. Lahat, tumigil! Dalhin siya sa ospital. Opo, Ginoo. Kakaiba. Bakit sobrang sakit ng puso ko? Huwag kang mag-alala sa akin. Puntahan mo si Baby. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya. Pero kayong lahat, magiging maayos. Simula kailan ba ang isang mekaniko ay nagpapalakas dito? Presidente, Ang kapal ng mukha mo? Pangahas ka na saktan si Shakeer at ang kanyang anak. Presidente, hindi ko na kaya si Shakeer ay gumawa ng pekeng korona ng iyong mga ninuno. Kaya ko siya hinaras. Pake? Ang pandaigdigang kakaiba, napakahalagang kayamanan, partikular ko itong dinala para sa dalawang iyon. Imposible. Paano natin haharapin ang mga taong ito? Nasa iyo na ang lahat. Pangahas silang saktan, ang asawa ko. Pababayaran ko sila ng 1,000 beses. Presidente, maawa ka sa akin. Si Jawen ang nag-udyok sa akin. Presidente, huwag kang makinig sa mekanikong ito. Hindi ko sinasadya. Ang utos niya ay aking utos. Kaladkarin silang lahat palabas. Pasensya na. Hindi ko alam na ang koronang ito ay pamana mo. Pakiusap. Huwag mong sisihin si Baiting. Kahit ngayon, ang unang bagay na naiisip mo ay ipagtanggol ako. Kapag naibigay ko na ito sa iyo na ito. Hindi na kailangang ibalik. Pero, May lakas ka pa para sabihin ng maraming bagay. Malamang hindi ka naman masyadong nasaktan. nag-aalala lang ako sa iyo. Pero, napakabutis ng presidente sa iyo. Binigyan kanya ng pamana. Sino pa ba ang gagalingan niya kung hindi ako? Nagsasalita ba siya ng Chinese? Bakit parang iba ang pakinggan? Siya at ang presidente. Maaaring magkasintahan sila? Naku, nawawala ang jade pendant ko. Sa totoo lang, may mga gagawin ako. Aalis na ako ngayon. Napakawalang ingat ng babaeng ito. Mr. John, ang dalagang hinahanap mo, parang may lead na. May humawak ng jade pendant mo. Ang kalahati, ipinagbili sa West City Jade Shop. Pumunta sa tindahan ng jade na iyon. Malinaw na inilagay ko ito rito. Paano nawala? Mami, huwag kang mag-alala. Isipin mo ulit, baka nailagay mo sa ibang lugar. Excuse me, nakita niyo ba ang jade pendant na iniwan ko rito? Ibig mo bang sabihin ay ang double fish jade pendant? Hindi. Paano mo nalaman na double fish jade pendant iyon? Nakahula lang ako.
Bago pumanaw ang aking ina, iniwan niya sa akin iyon bilang tanging alaala. Saan mo ba talaga dinala ang jade pendant? Masamang tiyahin, sabihin mo na. Kung hindi, walang awa ang mami ko sa'yo. Nakakainis kayo. Nasa tindahan ng Jade sa kanto. Hanapin nyo na lang. Mr. John, ito ang tindahan. Ginoo, tingnan ninyo kung ano ang gusto ninyo. Meron ba kayong ganitong jade pendant sa inyong tindahan? Binili lang ito ng isang dalaga. Sabi niya, sa kanya raw iyon. Siya kaya? Ano ang hitsura niya? Pasensya na. Marami kaming customer araw-araw. Hindi ko talaga matandaan. Noong pumasok kayo, Mr. John, kanina nakita ko sa labas, sa kalye, parang may CCTV. Tingnan mo, kailangan nating hanapin ang taong bumili ng jade pendant. Opo. Mr. John, nakuha ko na ang footage ng CCTV. Noong araw na iyon, parang may ibang pumunta sa tindahan ng Jade, ang asawa ninyo. Siya kaya? Siya kaya? Mr. John, anong ginagawa ninyo rito? Bakit kayo pumunta sa West City Jade Shop? Paano niya nalaman na pumunta ako roon? Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko talaga siya kilala. Naibenta na ang jade pendant minsan. Huwag mong ipagmalaki ang yaman mo. Mag-ingat ka na lang. Pumunta akong magbenta ng sarili kong alahas. Nakita na ba ninyo itong jade pendant dati? Hindi ko pa. John Baiting, ano ba ang iniisip mo? Itong babaeng si Shaker, paano naging siya? Siya nga pala, Mr. John? Paano ninyo nalaman na pumunta ako sa tindahang iyon? Nagkataon lang na dumaan ako at nakita ko kayo. Mr. John, noong nakaraan, nabanggit ko ang pagpaparehistro ng household registration ni Bebe. May oras ba kayo ngayon? Tara na. Kung magtatagal ka pa, hihinto na ang ulan. Hawakan mo ng maayos ang payong. Itong amoy. Bakit? Parang amoy ng babae dati. Sobrang pareho. Anong amoy yan sa'yo? Ang pabango ko? Galing ito sa bayan ko, Yukshang. Isang uri ng insenso na ginagamit ng mga babae doon. Ano? Wala. Tara na. Tapusin na natin ito ng mabilis. May iba pa akong gagawin. Punan muna ang impormasyon. Pwede ko bang laktawan ang kolum ng ama? Hindi ba't nandito lang ang ama ng bata? Pagsulat lang ng pangalan, ano namang malaking bagay? Mukha silang mag-ama, at itatanggi mo pa. Problema sa pamilya, kayo na ang umayos. Sa anumang paraan, kailangan namin lahat ng papeles para maproseso. Susunod. Jan, paumanhin po, ang kolum ng ama. Pwede ko bang ilagay ang pangalan ninyo? Bakit hindi mo ilagay ang pangalan ng tunay niyang ama? Dahil ako, hindi ko alam kung sino ang tunay niyang ama. Hindi mo man lang alam kung kaninong anak. Ito? Ang landi mo naman? Tito John, ang bait mo kay Bebe at kay Mommy. Hindi mo ba gustong maging tunay na daddy ni Bebe? Kakaiba. Bakit lagi akong napapalambot sa batang ito? Sa ngayon, pwede mong ilagay ang pangalan ko. Salamat po, Jan. Yehey! Si Tito John na ang tunay kong daddy ngayon. John Baiting, ang lugar para sa'yo, Keer at Bebe. Inayos ko na. Kayo tatlo bilang isang pamilya. Hindi pwedeng magkahiwalay. Ngayon, dadalhin mo. Sila, ina, at anak, at lilipat. Lola, Kung gusto mo pa akong maging lola mo, sundin mo ang sinasabi ko. Wow, Tay, ang ganda ng bahay mo. ang mga kwarto dito pwede mong piliin yung mga gusto mong tirahan. Ang mahal siguro ng bahay na ito, di ba? Kanina mo sinabi, wala kang bahay. Sa kamag-anak ko ang bahay na ito. Pinahiram lang niya sa akin pansamantala. Noong nakita kita sa sanglaan, akala ko wala kang masyadong pera. Para sa gastusin sa bahay simula ngayon, pwede mong gamitin ang pera sa card na ito. Hindi, huwag na. Nagtatrabaho ka rin naman. At may sarili akong sahod. Sapat naman para sa araw-araw. Itago mo na lang. Gamitin mo itong card kapag kulang. Tay, napili ko na ang kwarto ko. Yun ang gusto ko. Si Mommy? At ako ay doon titira. Hindi, Mommy. Kailangan mong matulog sa iisang kwarto ni Tay. Sabi ng guro, lahat si Mommy at si Tay ay magkasama sa iisang kwarto. Tara,
iayos na natin ang mga gamit mo. Tara na, baby. Mom at Dad, kailangan kong pumasok sa trabaho sa kumpanya mamaya. Bakit noong tiningnan niya ako kanina, may kakaibang pamilyaridad? Imposible. Ang taong iyon ay tiyak na hindi maaaring si Shaker. Pasok. Ginoong John, gusto kayong makita ni Miss Shen ng pamilya Shen. Hindi. Sabihin mo sa kanyang umalis. Buti na lang andito na ako. Ginoong Jan, ako ang itinakda ng lola ninyo para sa inyo. Magiging bastos kayo kung hindi ninyo ako makikita. Hindi ako pumayag sa kasunduang pag-aasawa. At hindi ba sinabi sa inyo ng lola ko na may asawa na ako? Mayroon din akong 5 taong gulang na anak na babae. Ano ngayon? Ang kasal ni Ginoong Jan ay walang narinig sa buong Longchuan. Ang babaeng iyon ay tiyak na hindi karapat-dapat ipagmalaki. Ang alyansa sa pamilya Shen ay magiging kapakipakinabang sa pamilya Jan. Si Ginoong Jan ay isang matalinong tao. Dapat niyang malaman na mas kapakipakinabang ang piliin ako. Ang mga bagay sa pamilya ko ay hindi mo dapat pakialaman. Bukod dito, ang lakas ng pamilya Jan ay hindi nangangailangan ng alyansa. Isama mo ang mga tauhan mo at umalis. Miss Shen, dito po tayo. Jan Baiting, makukuha rin kita sa bandang huli. Protektahan si Shaker at ang anak niya. Huwag mong hayaang may mangistorbo sa kanila. Opo. Magpadala ka ng tao para imbestigahan ang asawa at anak ni Jan Baiting. Si Jan Baiting ay magiging akin lamang. Opo, Miss. Bulag ka ba? Paano ka nagmamaneho? Pasensya na, Miss, yung babaeng iyon ang biglang lumabas. Pasensya na. Kung gusto mong mamatay, pumunta ka sa ibang lugar. Huwag mong hawakan ang sasakyan ko. Ikaw si Keer? Keer, ako ito. Ako si Shen Fei. Gutom na ako. Fei, bumalik na ako. Fei, mag-ingat ka. Fei, okay ka lang? Pasensya na, Keer. Nasunog din kita. Pareho tayo ng peklat dahil best friends tayo, hindi masakit. Fei, nagdala ako ng maraming pagkain para sa'yo. Simula ngayon, lumapit ka sa akin kapag gutom ka. Huwag kang gumawa ng ganyang mapanganib na bagay ulit, okay? Ang coincidence naman, Keer. Ihahatid kita sa bahay. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, nagpadala ang pamilya Shen ng tao para kunin ako. Noon ko nalaman na ako ang illegitimate na anak ng pamilya Shen. Pagkatapos mong umalis noon, labis akong nag-alala sa'yo. Hindi ko inakala na umuwi ka para maging isang mayamang dalaga. Fei, ngayong nakikita kitang maayos na, masaya ako para sa'yo. Hindi rin madali ang maging mayamang dalaga. Para sa kapakanan ng pamilya Shen, ang aking madrastra ay pinilit akong magpakasal sa pamilya Jan para sa alyansa. Buti na lang, gwapo ang lalaki. Medyo kontento na ako. Jan? Nagkataon, may kaibigan akong Jan ang apelido. Anong pangalan niya? Nandito ako, Fei. Salamat sa paghatid sa akin sa bahay. Okay lang ba kung umakyat ako? Gusto ko talagang makita ang anak mo. Iniisip ko kung kamukha niya ang nanay niya noong bata. Siyempre, ikaw ang aking matalik na kaibigan. Bumalik ka rito ngayon din. Pasensya na, Keer. May biglang dumating. Bibisitahin ko ang anak mo sa ibang pagkakataon. Ibigay mo kay Miss Sha ang regalong inihanda ko? Fei, ang mahal nito. Hindi ko matanggap. Huwag kang mahiya sa akin. Kahit may anak ka, kailangan mo pa ring mag-ayos. Naaalala ko ang mga damit na suot mo noong bata ka na iba-iba araw-araw. Salamat, Fei. May anak ka na, hindi ka pa rin kontento?
Iniisip mo palang mangakit ng ibang lalaki. Iwan mo ang bata sa gitna ng gabi para makipaglandian sa ibang lalaki at umuwi kang ganito kahuli. Talagang mahusay kang ina. Tiniyak ko na si baby ay maayos na bago ako umalis. At ang naghatid sa akin pabalik ay ang kaibigan ko noong bata. Binilhan pa niya ako ng maraming. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Hindi ako interesado sa iyong magulong personal na buhay. Pero sinabi ko sa iyo na kumilos ng maayos sa ating kasal. John Bating, may mali ka bang naiintindihan? Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Bukas, gusto kang makita ni Lola, ikaw, at si Bebe. Nanay, napakaganda ng damit mo. Hindi pa ito nakikita ni Bebe dati. Ito ay mula sa kaibigan noong bata pa si nanay. Na matalik na kaibigan. Binili ito para kay nanay. Maganda, di ba? Gabi na oras na, para umalis. Mr. John, nag-prepare ako ng lunchbox para sa iyo. Huwag mong sayangin ang oras mo dito. Hindi ko kailangan. Ipagawa sa marketing department ang magsumite ng bagong proposal sa lalong madaling panahon. Opo. Chairman John, nagpadala ng mensahe ang butler. Nagtatanong kung ano ang gusto mong kainin ngayon at ipapadala niya ito agad. Hindi na kailangan. Si Shaker na nag-prepare ng lunchbox para sa akin. Ang bihikan ni Chairman John, pero handa siyang kumain ng pagkaing niluto ng estranghero. Chairman John, hindi ka naman nahuhulog sa misis, totoo ba, di ba? Imposible. Ang gusto ko ay ang may-ari ng Jade Pendant. Ang may-ari ng Jade Pendant. Masyado kang walang ginagawa para pag-isipan ang mga bagay na ito. Ang kumuha ng Jade Pendant noong nakaraan. Natagpuan na ba? Pasensya na Mr. John. Magtatalaga ako ng mas maraming tao para magpatuloy sa investigasyon. Si. Opo. John Bating, magiging diretsyo ako hanggat pakakasalan mo ako. Ang Shen Group ay mapapasa kamay ng pamilya John sa hinaharap. Bakit ayaw mo? Ang aking Shen Group ay pangalawa lamang sa pamilya John. Ang Shen Group ay malakas sa panlabas, ngunit mahina sa loob. Ang pamilya John ko ay hindi ito itinuturing na banta. Sinabi ko na noong nakaraan, ang pamilya John ay hindi nangangailangan ng alyansa sa kasal. Lumabas ka. Baka gusto ni Mr. John ang uri ng mabait na asawa at mabuting ina? Saka ko susubukan, magpanggap para kay Mr. John. Oh, gusto ba ni Mr. John? Ng isang mabait na asawa sa publiko at isang cute na maliit sa pribado? At isang cute na maliit sa pribado? Kinamumuhian ko ang mga babaeng tulad mo, mura at marumi. Umalis ka. Magsalita. Ano ang peklat na ito sa iyo? Bakit biglang naging agitated si John Bating? Narinig ko na dati na may hinahanap siya, kaya may kinalaman ito sa peklat na ito? Mayroon na akong peklat mula noong bata ako. Ano ang problema? Mr. John? Maaaring, ang nagligtas sa akin sa dalampasigan noong nakaraan. Ay ikaw? Naaalala mo pa ba ang Jade Pendant na ito? Hindi ba ito ang Jade Pendant ni Keir? Kaya ang hinahanap ni John Bating? Ay, si Keir. Kung hindi ko ma-engage si John Bating, hindi ako palalampasin ng aking stepmother. Aaminin ko na lang muna. Ang aking Jade Pendant. Dati sa dalampasigan, hindi ko sinasadyang nawala ang kalahati. Hindi ko inaasahan na nasa pangangalaga ni Mr. John. Baka naman, ang nailigtas ko ay ikaw? Kaya't mayroon tayong maagang koneksyon. Natagpuan na kita. Bating, salamat sa pagsama sa akin pa uwi. Mag-isa akong nakatira. Gusto mo bang umakyat sandali? Mayroon pa akong mga bagay sa kumpanya, kaya kailangan ko munang bumalik. Bakit palagi kong nararamdaman na si Shen Fei at ang babaeng sumagip sa akin 6 na taon na ang nakalipas ay hindi gaanong magkapareho? Hindi mahirap ang pamilya Shen. Bakit ka pumunta sa tindahan ng Jade upang ibenta ang kabilang kalahati ng Jade Pendant? Ang Jade Pendant ay isang mana mula sa aking ina. Kapag nakikita ko ang natitirang kalahati, ito'y laging nagpapalungkot sa akin. Kaya, ipinagbili ko ito ng pabigla-bigla. Sinabi ng may-ari ng tindahan ng Jade na kalaunan ay tinubos mo ito. Ang kabilang kalahati, pwede ko bang makita? Ang kabilang kalahati ay nasa probinsya ko. Ibabalik ko ito sa loob ng ilang araw para makita mo. Si. Bating, aalis na ako.
Mr. John, gaya ng utos mo, tiningnan ko na si Miss Shen. Lumaki siya sa Yuxiang noong bata, at kalaunan lang dinala pabalik sa pamilya Shen. Dati mo akong inutusan na tukuyin ang mga babaeng taga Yuxiang. Tugma iyon. Miss Shen, siya dapat ang hinahanap mo. Nakuha ko. Kailangan mo bang ihanda ko ang kasunduan sa diborsyo para sa iyo at kay Shaker ngayon? Hindi muna sa ngayon. Hintayin hanggang si Shen Fei ay makagawa ng kabilang kalahati ng Jade Pendant. Naiintindihan. Tila nag-aatubili kang pakawalan, Mr. John. Keer, halika rito at tingnan ang binili ko para sa iyo. Ang pinakabagong damit pambabae para sa tagsibol at tag-init. Saka, para sa iyong anak na babae, bumili rin ako ng mga damit. Sana magustuhan niya ang mga ito mula sa kanyang ninang. Fei, salamat. Pero, huwag kang gumastos ng sobra sa susunod. Ikaw ang matalik kong kaibigan. Sino pa ang aking pakikitunguhan ng mabuti? Mabuti ako sa iyo. Kahit na magpanggap akong ikaw para makuha si John Baiting, hindi mo ako sisisihin, tama ba? Keer, nasaan ang jade pendant mo? Naalala ko noong mga bata pa tayo, lagi mo itong dala. Bakit hindi mo ito suot ngayon? Nawala ko ang kalahati nito 6 na taon na ang nakalipas. Natatakot akong mawala rin ang kalahating ito, kaya lagi ko itong itinatago sa bag ko. Kaya, naalala mo ba kung paano mo ito nawala? Hindi. Baka sa beach sa Xi'an, noong hindi ko sinasadyang nahulog ito. Naalala ko na mahusay kang lumangoy. Posible bang nawala mo ito habang nagliligtas ng tao sa tubig? Baka, marami na akong nailigtas na tao, kaya hindi ko na talaga maalala. Paano kung ang taong iniligtas mo ay natagpuan ka? At gustong pakasalan ka bilang kabayaran? Ang mga taong nailigtas ko, kung hindi 10, di bababa sa 8. Kung bawat isa sa kanila ay gustong pakasalan ako, kailangan kong hatiin ang sarili ko sa 8 piraso. Bukod dito, may anak akong babae. Hindi ako papayag. Anyway, si John Baiting ay hindi kailanman magpapakasal sa babaeng may anak na, kaya walang silbi sa'yo ang utang na loob na iyon. Kaya ibigay mo na lang sa akin. May kilala akong napakahusay na tagapag-ukit ng jade. Paano kung ibigay mo sa akin ang pendant mo? At papakuha ko sa kanya na ibalik ang kabilang kalahati para sa'yo. Talaga? Maraming salamat, Fei. Taideng, narinig ko kay Katulong Han. Ginawa mo lang ang peking kasal na iyon para pakibagayan si Lola? Ngayong bumalik na ako, kailan mo balak hiwalayan ang babaeng iyon? Nakuha mo ba ang kwintas na Jade na iyon mula sa dalampasigan? Pinagdududahan mo pa ba na nagsinungaling ako sa iyo? Tingnan mo. Ito ang kwintas kong jade. Ang isa ay nawala 6 na taon na ang nakalipas, habang inililigtas ka sa Xi'an Beach. Ang nagligtas sa akin noon ay talagang siya. Pasensya na, Xiaofei. Hindi dapat kita pinagdududahan. Ayos lang, naiintindihan ko. Dahil sa iyong posisyon, tama lang na maging maingat. Kaya kailan mo balak hiwalayan ang babaeng iyon? Makikipag-usap ako sa kanya ngayon. Bey. Sinabi ni nanay sa iyo, kailangan nating hintayin si tatay para sabay kumain. Mahal na mahal ni tatay si Bebe. Hindi niya hahayaan na magutom si Bebe. Tatay, bumalik ka na! Mahal na mahal ka ni nanay, mas gugustuhin pa niyang magutom si Bebe at hintayin ka para sabay kumain ng hapunan. Oy, si Bebe ay hindi na ang paborito ni nanay. Bey, tigilan mo na ang kalokohan. Bebe, umakyat ka na sa kwarto mo. Kailangan kong makausap ang nanay mo. Nahanap ko na ang babaeng mahal ko. Kailan ka libre? Pumunta tayo sa registry para mag-divorce. Ayos lang ako kahit alin. Kahit ano sabihin ni Mr. John, binabati kita, Mr. John, sa pagkakahanap mo ng iyong minamahal. Yung babaeng iyon, napakaswerte niya na makakilala ng isang lalaking kasing husay mo. Bilang kabayaran, ikaw at si Bebe ay maaaring manatili dito ng permanente. Hindi na kailangan umalis. Hindi na kailangan. Noong una, napagkasunduan natin na kapag nahanap mo na ang tunay mong mahal, magdi-divorce tayo. Wala kang utang sa akin. Huwag kang mag-alala. Wala kaming matitirahan. Pwedeng isama si Bebe sa bahay ng kaibigan ko noong bata at doon muna manatili.
Siguradong tutulong siya. Kaya may backup plan ka na pala. Hindi ako nagmamadali. Hindi mo kailangang umalis agad. Bago pa man maging pinal ang diborsyo, ayaw ko ng anumang iskandalo. Baka magalit ang lola ko. Kaya ikaw at si Bebe ay mananatili muna dito. Sige, okay. Magta-transfer ako ng renta sa'yo bawat buwan. At saka, para iwas hinala, mas mabuti kung hindi ka na umuwi dito sa gabi. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Alam ko na yan. Tay, wag kang umalis. Kung aalis ka, mawawalan na naman ng tatay si Bebe. Bitawan mo, Bebe. Hindi siya ang tatay mo. Nanay, huwag mong palayasin si tatay. Sasabihin ng mga bata sa kindergarten na ako ay batang ligaw na walang tatay. Hindi na nila ako kakalaro. Bebe, huwag kang umiyak. Hindi ako alis. Gay. Kaya manumpa ka kay Bebe. Hindi na mag-aaway. Hindi na maghihiwalay. Sumusumpa si nanay sa iyo. Hindi na ako mag-aaway kay tatay. Hindi ko iiwan si tatay. Pasensya na, Bebe. Nagsinungaling si nanay sa iyo. Tatay, kailangan mo ring manumpa. Hindi na ako makikipagtalo sa nanay mo. At hindi na maghihiwalay. Iyak-iyak, pwede ka nang ngumiti? Sige na, ngumiti ka para kay nanay. Bakit may ganyan ka ring galaw? Ibig mong sabihin ay pagtutusok ng pisngi? Hindi ba ginagawa iyon ng lahat? John Baiting, ano ba ang iniisip mo? Normal na kilos lang iyon. Sige, Bebe, kain muna tayo. Natagpuan ko na si Shenfei. Bakit may nararamdaman pa ako para kay Xia Keer? Salamat sa kanina, Mr. John. Bukas ng umaga, susunduin kita para pumunta sa rehistro para sa diborsyo. Wala nang mga laro para maantala. Ang ibig mong sabihin, kanina, sinadya kong pahintuin ka ni Bebe para hindi ka umalis? Sana hindi. Punan muna ang application form. Sa isang buwan, bumalik kayo para tapusin ang diborsyo. Ganoon katagal? 2 buwan pa lang mula nang makuha ninyo ang marriage certificate, di ba? Masyadong mahaba para sa iyo. Sa susunod, mag-isip mabuti bago mag-asawa ng biglaan. Susunod. Pirmahan mo muna ang divorce papers. Pumirma na ako. Kapag pumirma ka, may darating para kunin ang mga ito. Bumalik ka sa isang buwan para tapusin ang papeles. Mr. John, babalik ka ba ngayong gabi? Kung babalik ako o hindi, wala ka nang pakialam. Para kay baby ko ito tinanong. Dahil nangako ka sa kanya na uuwi ka at makakasama siya. Mr. John, kung talagang takot kang dumikit ako sa'yo, sana, sinabi mo na lang kay baby kagabi. Sa huli, hindi naman siya iyong tunay mong anak. Baiting, tigilan mo na ang pagtingin sa mga dokumento. Tingnan mo ako, okay? Nagbago ang iyong amoy. Bakit hindi mo ginagamit ang dating insenso? Anong insenso? Mukhang kailangan kong tanungin si Keer. Dahil gusto mo ito, magbabalik ako sa dati simula ngayon. Okay? Anong problema? Tatay, Anong nangyari kay Bebe? nabully ako sa kindergarten, tatay. Pupunta ako diyan agad. Baiting, anong meron sa batang iyon? Bakit ka sobrang kinakabahan? Maaaring, na, kasama mo siya sa babaeng iyon? Si Bebe ay maaaring hindi anak ko. Pero kung may mga aapi sa kanya, hindi ako mananahimik lang. Ikaw na lang umuwi mamaya. Nagawa niyang gawin si John Baiting na pahalagahan ang cute na iyon na parang hiyas. Minamaliit ko ang cute na iyon. Bebe, anong ginagawa mo dito? Wala, nanay. Ang init. Nagtatago ako sa araw. Magsisimula na ang kompetisyon. Tara na. Nanay, yung bata sa klase namin, si siya Bebe na walang tatay. Hindi ba sinabi mo na daraw ang tatay mo ngayon? Bakit hindi ko siya nakikita? Sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. Tinawagan na siya ni Bebe. Darating siya dito agad. Isang batang walang ama nga. Walang modo. Gang,
Bye. Pakiingatan ng iyong pananalita sa harap ng mga bata. Sasabihin ko pa rin, ang anak mo ay batang walang tatay. At ikaw, ang kanyang ina, siguradong basura ka rin. Xiaoqing, simula ngayon, huwag mo na siyang kalaro. Tara na. Tatay, dumating ka na sa wakas. Mr. John, bakit ka nandito? Tinawagan ako ni Beibei. Sabi niya may nambubuli sa kanya sa kindergarten. Pasensya na. Nagdadala na naman si baby. Okay lang kami. Pwede ka nang umalis. Huwag kang umalis, tatay. Ngayong araw, ang kompetisyon ng magulang at anak sa kindergarten, pwede ka bang manatili at sumali kasama si Beibei? Lahat ng ibang bata may tatay. Kung makita nila na si Beibei ay walang tatay, siguradong tatawanan nila ako, hindi na nila ako kakalaro. Siya. Ngayon, ang laro natin ay tinatawag na iligtas ang Sleeping Beauty. Bawat prinsiping tatay ay sasamahan ang kanilang anak sa mga hamon para maabot ang dulo at hahalikan ang natutulog na mommy para magising. Sinong unang makarating sa dulo ang panalo? Siya, Beibei, matatalo ka at iiyak ka. Tatay, si Bai Xiaoqing ang nagsabing ako ay batang walang tatay. Kailangan natin siyang talunin. Sige, babawian kita ni tatay. 3, 2, 1, sige. Tatay, bilisan mo, sabi ng guro. Kailangan nating gisingin ang prinsesa sa pamamagitan ng halik para manalo. Bilisan mo, tatay. Malapit na si Bai Xiaoqing. Guro, tingnan mo, nanalo tayo. Naghaga ng nanay at tatay ko. Ipinapahayag ko, si Xia Beibei ang unang pwesto. Guro Li, maagang nagsimula ang tatay ni Xia Beibei. Nandaya sila. Si Xiaoqing natin ang dapat na una. Hindi totoo yun. Hindi nandaya ang tatay ko. Lakas ng loob mong itulak ang anak ko? Ikaw? Kung may mangyari sa anak ko, kaya mo bang panagutan? Lakas ng loob mong itulak ang anak ko. Ji, Li, gusto kong kanselahin mo ang unang pwesto ni Xia Beibei at paalisin siya. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Tatay ni Beibei, alam mo ang pamilya ni Xiaoqing ay nag-donate sa aming kindergarten ng isang buong gusali. Iminumungkahi ko na ikaw at ang anak mo ay humingi ng tawad sa kanila ngayon din. Beibei, lumuhod ka na ngayon at humingi ng tawad sa kanya. Lumuhod? Ito ba ang edukasyon ng kindergarten nyo? Pinapaluhod ang mga estudyante sa sandaling may nangyari? Ang mga taong tulad mo ay hindi dapat maging guro? Mga mayayamang pamilya ay nangingibabaw sa aming kindergarten. Kawawang tao ka at may lakas ka ng loob na mang-api ng mayayamang bata? Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Hindi mo kayang hayaang lumuhod ang anak mo, ha? Ikaw na lang lumuhod. Karapat dapat ka bang magpaluhod sa akin? Kung hindi ka luluhod at yuyuko ngayon, papatayin kita. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinuno ng pamilya Bai. Ang pinakamayamang tao, CEO Jan, ay kaibigan ko. Papatayin ka parang durugin ang langgam kasing dali noon. Anong pagkakataon? CEO Jan. Kilala ko rin si CEO Jan. Ikaw, hamak na manggagawa, at may lakas ka ng loob na sabihing kilala mo si CEO Jan? Ang murang damit mo na galing sa palengke, malamang hindi man lang nagkakahalaga ng $20. Ang baho ng kahirapan ay nakatanim sa iyong buto. At nagyayabang ka pa na kilala mo si CEO Jan? Sa tingin ko, hindi ka man lang karapat-dapat maglinis ng kanyang sapatos. Sabi ko, tatay ni Beibei. Tigilan mo na ang pagyayabang. Kung ayaw mong hindi makapag-aral ang anak mo, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. Anong ginagawa mo dito? Ang John Group ba ay nagdesisyon na sa wakas na sponsor ang aming kindergarten? Presidenteng Jan. Ikaw ba si President Jan? Tulad mo, na sumisipsip sa mayayaman at minamaliit ang mahihirap at nagtuturo ng maling mga halaga sa mga estudyante, ang kindergarten na ito. Ang Jan Group. Hindi kailanman sponsor. Presidenteng John, hindi ba dati kayo interesado sa aming kindergarten? Bakit biglang nagbago? Dapat mong tanungin itong si Guro Li. Kanina lang gusto niyang ipaluhod ako at ang anak ko. Imposible, Principal. Talagang hindi siya maaring maging President Jan. Ang kanyang anak ay si Xia Beibei. Dapat siya ay may apelidong Xia, di ba? Kinuha ko ang apelyido ng nanay ko. Ang tatay ko ay si Jan Beiting. Tanga ka. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito si President John ng ating John Group. President John,
President John, nagkamali ako. Ang Jan Group ay kakanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Pamilya Bay. Ang inyong Pamilya Bay ay hindi napapayagang muling tumapak sa Longchuan. Kaya pala nagsisinungaling ka kay mommy sa lahat ng panahon. Nagsisinungaling tungkol saan? Wala. Wala lang. Medyo pagod lang sa pagtakbo. Medyo nauuhaw ako. May tubig ba? Oo, kukunin ko. Ayaw ni tatay na si nanay malaman pa ito. Baby, maaari mo bang itago ang sikretong ito para kay tatay? Natatakot ka ba na malaman ni nanay na nagsinungaling ka sa kanya? Magagalit siya at iiwan ka? Parang ganoon. Huwag kang mag-alala, tatay. Tiyak na itatago ni Bebe ang sikreto mo. Umaasa si Bebe na sina nanay at tatay hindi mag-away at hindi magkahiwalay. Mr. John, salamat sa pagsundo sa akin ngayon. Kung tawagan ka muli ni Bebe sa hinaharap, hindi mo na kailangang sagutin. Kailangan mong masanay. Pagkatapos ng lahat, hindi na kayo magkikita. Alam ko ang gagawin. Sira ang ilaw. Hahanap ako ng mag-aayos. Hindi na kailangan, kaya ko ito. Malamang maluwag ang koneksyon. Oy! Ingat! Bakit ang galing mo dito? Noong nagpapagaling ako matapos manganak, nasira ang ilaw sa bahay at walang nag-ayos. Kailangan kong gumawa ng formula para kay Bebe sa dilim sa kalagitnaan ng gabi. Minsan noong gumagawa ako ng formula para kay Bebe, muntik na akong mahulog. Hindi ko na kinaya, kaya ako na mismo ang umayos. Simple lang pala. Wala bang nag-alaga sa iyo? Oo, meron. Ako ang nag-alaga sa sarili ko. Mag-isa siya, kasama ang bata. Marami siyang pinagdaanan. Sige, sabi ko sa'yo kaya ko. Ingat. Tingnan ko. Na-sprain ang bukong-bukong mo. Ayos lang. Naakapakan lang. Kailangan lang lagyan ng ointment. Magiging okay. Ibaba mo ako. Paano ka makalakad na pilay? Huwag kang gumalaw. Tara na. Mabuti siyang tao. Sayang at may minamahal na siya. Salamat. Umuwi ka na ng maaga. Huwag kang magmagaling. Kung iba ngayon ang tao, tutulong pa rin ako. Alis na ako. Maupo ka, Presidente Jan. Narinig ko kay Feifei na darating ka. Tuwang-tuwa ako. Kailan mo balak pakasalan ng ating Feifei? Tita, huwag kang magmadali. Sinabi ni Beiting na tiyak niya akong pakakasalan. Tama ba, Beiting? Tiyak na pakakasalan ko si Xiaofei. Mabuti. Ang swerte ay hindi dapat dumaloy sa mga tagalabas dahil magiging kamag-anak na ang pamilya Shen at Jan. Ang pag-unlad ng lupa sa kanluran ng bayan na pag-aari ng Jan Corporation ay dapat pangasiwaan ng aming pamilya Shen. Ano sa tingin mo? Ang lupaing iyon ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Hindi kayang hawakan ng pamilya Shen ang mag-isa. Dapat tayong makipagsosyo sa pamilya Jan dito. Presidenteng Jan? Kukunin mo ang kamay ng aking anak na babae sa kasal. Isang proyektong nagkakahalaga ng 1 bilyon, hindi naman masyadong malaking hiling, di ba? Si. Ganyan dapat. Gayunpaman, ito ay sa aspeto ng negosyo lamang. Kapag pinakasalan mo si Xiaofei, ang buong halaga ng bride price ay kailangan pa ring ibigay.
Iyan ang paraan upang maipakita mo ang iyong pagmamahal sa aming Xiaofei. Ang bride price ng pamilya Jan para sa bagong manugang na babae ay hindi magkukulang. Talagang mahal ni Presidenteng Jan ang aming Fei-Fei. Hindi ka na makapaghintay na pakasalan siya, di ba? Ang susunod na Miyerkules ay isang mapalad na araw. Bakit hindi na lang gawin ang kasal sa araw na iyon? Isang linggo? Masyadong nagmamadali. Wala na tayong oras para magplano. Baiting! Wala akong pakialam doon. Gusto ko lang maging opisyal na sa tabi mo. Nag-aalaga sa iyo. Tatay, sabi ni nanay, dadalhin niya ako sa ibang bansa. Hindi na kami babalik. Ano? Hindi mo pa ba inaalis ang asawa niya? Naasikaso mo na siya? Walang kwentang tanga ka. Ang asawa ni John Baiting ay random lang niyang nakilala para lokohin si Lola. Bukod pa riyan, hindi sa kanya ang batang iyon, hindi makakaapekto sa atin. Tanga ka. Hindi mo ba nakita kung gaano siya kabado kanina? Mahalaga sa kanya ang munting sinta na iyon. Ikaw pa rin hayaan ang isang sulong ina na kontrolin si John Baiting? Talagang bigo ka. Maaari kitang patayin. Sasabihin ko sa iyo, mula ngayon, kung hindi mo mapigilan si John Baiting at masira ang interes ng pamilya Shen, papatayin kita. Si Yakeer? Bakit mo dinala si Beibei sa ibang bansa? Sa ibang bansa? Hindi ako. Dadalhin ko lang siya sa dentista. Pero sabi ni Beibei, Alam ko na hindi mo kayang tiisin. Si Mami at ako, Kinoong Jan, bakit takot na takot kang umalis ako? Tama ba? nag-aalala lang ako na baka hindi ako makahanap ng tao para hiwalayan ako. masamang tatay, pinalungkot mo si Mami. Kung gayon si Beibei ay hindi ka rin gusto. Nanay, tara na. Talagang dadalhin mo si Beibei sa ibang bansa? Pupunta kami sa bansa ni Mickey para ang masamang tatay ay hindi na kami makikita. Huwag kang umalis. Bago tayo maghiwalay ng opisyal, Yakeer, manatili ka rito. Huwag kang umalis. Ayos lang. Masyadong malamig sa labas. Kaya lumabas ka, masamang tatay. President John, hindi na ako makapaghintay. Nahiwalayan ka. Masamang tatay, lumabas ka. Bilisan mo at lumabas ka. Oy. Miss, na-check ko na. Yung peking asawa ni John Baiting ay nakatira dito sa room 407 kasama ang kanyang anak. Yung babae talagang nakatira sa parehong gusali kasama si Keer. Kung hindi siya sumunod sa pahiwatig mamaya, makakahanap tayo ng paraan para harapin siya ng malinis. Ang asawa ni John Baiting ay ako lang. Siya, Keer? Paano naging ikaw? Fei, pumunta ka ba para makita ako? Nanay, sino itong magandang tita? Pumasok ka at umupo. Ang peking asawa ni John Baiting ay si Siya Keer talaga. Fei, paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tinanong ko ang security guard. Gusto kitang sorpresahin. Keer, bakit hindi ko nakikita ang asawa mo? Bebe, bumalik ka muna sa kwarto mo. Fei, sa totoo lang, ang asawa ko at ako ay nasa isang peking kasal. Ang kasal na ito ay isang kooperasyon lang. Kaya't matagal na kayong magkasama? Makakasiguro ka bang hindi ka magkakaroon ng damdamin at gawin itong totoo? Hindi. Hindi pa namin kilala ang isa't isa. Hindi ko nga alam kung saang kumpanya siya nagtatrabaho. At hindi niya ako magugustuhan. Isang nanay na tulad ko. Pagkatapos ng isang buwan na panahon ng pagpapalamig, mag-divorce na ako. Siya, Keer, dahil ikaw ayaw mo kay John Baiting. Kahit nakunin ko siya, hindi kita pinagkakaitan. Tama, Fei. Pumunta ka ba ngayon para dalhan ako ng jade pendant? Kaya, noong huling pag-uwi ko, naaksidente ako sa sasakyan at hindi ko sinasadyang nawala ang jade pendant mo. Nasa ospital ako sa buong panahon na iyon, kaya hindi kita napuntahan. Pasensya na talaga. Okay lang. Basta okay ka. Keer, nakahanap ako ng isang piraso ng mas magandang jade at pinagawa sa isang manggagawa ng bago para sa iyo. Ibibigay ko sa iyo kapag handa na, sige. Ang jade pendant. Hindi ito kasing halaga mo basta ligtas ka. Hoy, siya nga pala, Keer.
Naalala mo sinabi ko sa iyo noong nakaraan ng tiyahin ko ay pumayag sa kasal ko sa pinakamayamang lalaki, si CEO John. Nalaman ko kalaunan na gusto rin niya ako. Ikakasal na kami sa lalong madaling panahon. Talaga? Binabati kita, Feifei. Kier, ikaw ang matalik kong kaibigan. Gusto kong ayusin na magkita kayo, okay? Siyempre. Shaker, sa iyong pagkatao, ngayong alam mo na si John Beiting ay aking mapapangasawa, uurong ka ng masunurin, di ba? Beiting, tinanong ko ang matalik kong kaibigan ngayon, para tulungan tayong pumili ng singsing. Wala kang problema, di ba? Kahit anong makapagpasaya sa'yo. Feifei. Siya Keer. Mr. John, ikaw ba ang fiancé ni Feifei? Ang pinakamayamang tao, si President John? Kier, kilala mo ba si Beiting? Hindi ko kilala. So taga John Group siya. President John, hindi niya sinabi sa akin. Palagi siyang nag-iingat sa akin, di ba? Hindi ako kilala ni President John. Hindi ko rin siya kilala. Noong dumating si President John sa kumpanya namin dati, nakita ko siya ng isang beses. Nagulat mo ako. Muntik ko nang isipin na may something sa inyo. Kung ang matalik kong kaibigan ay nagkarelasyon sa kasintahan ko, masasaktan ako. Paano naman? Feifei, tara pumili tayo ng singsing. Kier, tingnan mo. Ito ang pinakabihirang pulang brilyante ng Bulgari. Nagkakahalaga ng $300 milyong. Ang ganda. Oo, at ang pulang brilyanteng ito ay sumisimbolo sa pagdating ng tunay na pag-ibig. Mahal na mahal ka ni President John. Beiting, ang bait mo sa akin. Sige, may ibang tao dito. Si Kier ay hindi estranghero. Nakikita niya tayong nasasabik na magkasintahan, tiyak na masaya siya para sa akin. Tama, Kier? Siyempre. Feifei, pupunta ako sa banyo. Si John Beiting ang mahal ni Feifei. Siya Keer. Hindi ka na dapat magkaroon ng mga ilusyon. Mr. John, nasaan si Feifei? Ayokong magkamali si Feifei sa relasyon mo sa akin. Huwag mong sabihin kahit isang salita sa kanya. Alam ko, si Feifei ay mabuti ring kaibigan ko. Hindi ko siya palulungkutin. Bukod pa, si Mr. John at ako. Mr. John, kensla talaga kami. Pinirmahan ko na ang kasunduan sa diborsyo. Diretso ko itong ipapadala sa John Group. Kier, huwag mo akong sisihin. Sino ba ang mag-aakalang si John Beiting ay talagang umibig sa iyo? Kaya kailangan kong humanap ng paraan upang alisin ka sa kanyang puso. Beiting. Feifei, tumawag ng ambulansya. Opo, Mr. John. Beiting. Akala ko hindi na kita makikita muli. Paano ka naging ganito kaloko? Sinabi sa akin ni Kier ang lahat. Kahit na peke ang kasal ninyo, gusto ninyo ang isa't isa. Tama siya. Siya ang matalik kong kaibigan. Paano ako naging ganito kawalang hiya para manakaw ang asawa niya? Labis akong nagalit. Hindi ako makapag-isip ng maayos, kaya Siya Keer. Paano siya naging ganito kakalkulado? Ang posisyon ng aking asawa ay palaging sa iyo. Pinakasalan ko siya para lang patahimikin si Lola. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ang tanging mahal ko ay ikaw. pero matagal na kayong magkasama. Mayroon ka bang talagang walang nararamdaman para sa kanya? Wala. Ikaw lang ang pwedeng maging asawa ko, kaya ang mahal ko ay ikaw lang. Siya.
tigil ka nang umiyak. Mahiga ka muna, okay? Narinig ko na naospital si Feifei magdamag. Anong nangyari? Para saan ka nagpapanggap? Paano siya napunta sa ospital? Hindi mo alam? Sinabi ko sa iyo ng malinaw na huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Pero pinaghiwalay mo kami. Nalabis siyang nalungkot, kaya nagtangkang magpakamatay. Hindi ko ginawa iyon. Tungkol sa nangyari sa pagitan natin, wala akong sinabi sa kanya kahit isang salita. Pupunta ako at tatanungin siya. Hindi na kailangan. Ano bang iniisip mo? Talaga bang akala mo na mai-in-love ako sa isang tao na may magulong personal na buhay tulad mo? Isang babaeng may anak? Jean Beiting, gusto kita. Pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na umasa na magugustuhan mo rin ako. At hindi ibig sabihin noon na pwedeng siraan mo ako ng ganito. Maniwala ka man o hindi ko kailanman pinaghiwalay kayo ni Shen Fei. Dahil ako, Shakaer, ay hindi gagawin iyon. Shakaer. Beiting. Totoong masama ang pakiramdam ko. Feifei. Feifei. Nanay, hindi pa nakikita ni Baybay si Daddy sa loob ng ilang araw. Pwede ko ba siyang tawagan? Hindi, bebe. Hindi siya ang tunay mong tatay. Mula ngayon, huwag mo na siyang banggitin. Pero talagang gusto siya ni Baybay. Nanay, nag-away ba kayo? Hayaan mo akong tawagan si Daddy para bumalik at humingi ng tawad sa'yo, okay? Bebe, hindi na kami magsasama ni tatay. Huwag mo na siyang tawagan. Nanay, nangako kayo ni Tatay na hindi kayo maghihiwalay. Sinungaling, ayaw ni Baybay kay Nanay. Bebe, kanina lang, nanay nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Pasensya na. Tatay. Bebe, may lagnat ka. Dadalin ka ni nanay sa ospital. Nurse, mataas pa rin ang lagnat ng anak ko. Kailan darating ang doktor? Lumalaganap ang influenza A. Maraming bata ang may lagnat. Hindi na makayanan ng mga doktor. Hintay lang ng kaunti. Nanay, namimiss ko si Tatay. Ano kung si nanay na ang kasama mo? Tuyo ba ang lalamunan mo? Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Beiting. Ngayong gabi, manatili ka lang sa akin. Kung tutuusin, ikakasal na tayo. Xiaofei, kagaling mo lang. Sabi ng doktor, matagal na akong maayos. Tatay, may lagnat ako. Miss na miss ka ni Baybay. Pwede mo bang puntahan si Baybay? Baybay, saang ospital? Pupunta ako agad. Beiting. Hindi siya ang tunay mong anak. Magpigil ka. Xiaofei, walang totoong ama si Baybay. Hindi kaya ni Shakaer mag-isa. Magpahinga ka. Huwag mo akong hintayin. Shakaer. Bakit ikaw at ang iyong anak laging sinisira ang mga plano ko? Iginiit mo pa ring hindi ka naaapektuhan. Ang awa sa iyong mga mata ay halos umapaw na. Ano ang problema kay Baybay? Bakit ka nandito? Si Bebe ba ang tumawag muli sa iyo? Mag-ayos agad ng pribadong silid. Ipatawag ang lahat ng pediatric specialist para sa konsultasyon. Saka, bumili ng isang pares ng mainit na sapatos. Opo, Presidente Zhang. President John, ayos naman ang bata. Bumaba na ang lagnat. Siguraduhin lang na magpahinga siya. Salamat, Doktor. Salamat. Magpalit ka muna ng sapatos. Nagsisimula ang lamig sa paa. Kung magkasakit ka, sino ang mag-aalaga kay Baybay? Ano itong peklat sa paa mo?
6 na taon na ang nakalipas. Pumunta ka ba sa beach sa Xi'an? Baiting. Noong bata pa kami ni Keer, aksidente kaming napaso ng mainit na tubig. Kaya pareho kaming may peklat sa binti. Tingnan mo, hindi ba magkamukha ang peklat namin ni Keer? Kaya, narinig ni Baiting na may sakit si Baby at iniwan ako. Totoo, medyo naiinggit ako. Iisipin ng mga tao na si Baby ay tunay niyang anak. Kung hindi, bakit siya ganoon kaalala? Fei, wala talaga kaming relasyon ni President Chan. President Chan, pangako ko, simula ngayon, hindi ka natatawagan ni Baby. Pasensya na. Mauna na akong pumasok. Baiting, pwede mo ba akong ihatid sa bahay? Pwede ka nang umuwi ngayon. Masaya ka ba, baby? Hindi ako. Si Baby ay pinalabas na. Hindi dumating si tatay para sunduin ako. Anong ginagawa mo? Kumusta Ginang? Kumusta Binibini? Keer, huwag kang matakot. Sila ang pinadala ko para sunduin kayo ni Baby. Lola, pwede naman kayong tumawag kung gusto ninyo kaming makita. Lola, Ano ang mabuting apo ni Lola, Baby? Keer, ang pagkakasakit ni Baby ngayon, talagang pinag-alala ako ng sobra. Pinapunta ko ang mga bodyguard para ihatid kayo dito para ako ay mapalagay. Halika na, hinihintay kayo ni Lola sa bahay. Mauna na po kayo, madam. Baby, ang galing mong kumain. Siyang nga pala, si Baby ay pinalabas ngayon, bakit wala si Baiting sa ospital? Lola, nag-away si nanay at tatay. Hindi ko nakita si tatay na umuwi ng napakatagal na. Kaya, paano ka inapi ng batang iyon? Sabihin mo lang kay Lola, ipagtatanggol kita. Lola, sa totoo lang, kami ni Baiting. Lola, Baiting, anong nangyayari? Kung maglakas loob ka na ipagkanulo si KR ngayon, papatayin kita. Lola, Manahimik ka. Sino ang lola mo? Walang hiya. Huwag mong subukang mag-claim ng relasyon sa pamilyang Jan. Lola, nagkaroon kami ni Xia Keer ng peking kasal. Natagpuan ko na ang babaeng nagligtas sa akin noon, si Shen Fei. Sa isang buwan, diborsyuhin ko si Xia Keer at pakasalan si Shen Fei. Gago ka. Noong ikaw ay nagpakasal, ano ang ipinangako mo sa akin? Ikaw gusto mo ba akong patayin? Lola, Lola Jan, magkaibigan kami ni Keer. Kilala ko siya ng husto. Magulo ang personal na buhay ni Keer. Baby, hindi niya alam kung sinong lalaki ang ama ng bata. Paano magiging karapat-dapat ang ganoong tao sa pamilya Jan? Lola, pumayag akong kumuha ng sertipiko ng kasal, kasama si John Baiting talaga lang, para mailagay si Baby sa rehistro ng pamilya. Pasensya na. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko lahat dahil pinilit kita. Zan Baiting, sinasabi ko sa iyo. Maaari kong bigyan ng babaeng ito ng malaking halaga ng pera para bayaran siya sa pagligtas ng buhay mo. Ngunit hindi ako papayag na pakasalan mo siya. Ang manugang ng pamilyang Jan, si Keer lang ang kinikilala ko. Baiting, unang beses pa lang tayo nagkita ni Lola at may malaki na siyang problema sa akin. Maaari bang na si Keer ay may sinabing masama tungkol sa akin sa kanya? Hindi siya ganoong uri ng tao. Galit lang si Lola ngayon. Kapag kumalma siya, ipapakilala ulit kita sa kanya. Tara na, hayaan mo muna akong ihatid ka pa uwi. Siya Keer, kapag nandito ka, hindi ako makakapasok sa pamilya Jan, kaya wala akong choice kundi alisin ka. Alam mo ba, may bagong presidente darating ngayon. Narinig ko siya ay, ang panganay na manugang ng isang mayamang pamilya. Ang kumpanya natin ay kakakuha lang ni President Zon. Maaaring asawa ni President Zon. Maaaring si Fei Fei ang bagong presidente? Darating ang director. Tumigil kayo sa pagsasalita. President Shen,
Ang lugar na ito ay ang planning department ng kumpanya. Makinig kayo, lahat. Mula ngayon, si President Shen ang magiging bagong pinuno ng ating kumpanya. Lahat ay dapat sumunod sa utos ni President Shen. Fei, ikaw nga ang bagong presidente. Director Sun, ang mga empleyado sa departamento mo ba lahat ay walang hiya? Mga taong nagmamayabang ng koneksyon? Ang kapal ng mukha mo. Shaker. Walang salamin? Wala ka bang ihi? Tingnan mo ang sarili mong dugyot. At tatawagin mo ang sarili mong kaibigan ni Presidente Shen. Tingnan mo siya, laging nagpapakamataas. Siya pala ay isang sumisipsip, kaawa-awa, isang biro, isang walang kwentang tao tulad niya, ay hindi man lang karapat-dapat maglinis ng sapatos ng mayaman, pero sinusubukan niyang lumapit. Hindi ko ginawa. Fei, anong problema mo ngayon? Sa trabaho, dapat professional tayo. Mula ngayon, tawagin mo akong Presidente Shen. Director Sun, sa tingin ko, ang departamento mo ay nangangailangan ng malubhang disiplina. Shaker. Ako na ang bahala sa iyo mamaya. Presidente Shen, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Presidente Shen, kung hindi mo gusto si Shaker, sisibakin ko siya ngayon din. Pero ayaw kong isipin ni Beiting na inaabuso ko ang aking kapangyarihan pagkatapos kong pumwesto. Paano kung ganito? Ikaw na ang bahala sa kanya ng pribado. Walang limitasyon. Palayasin mo siya ng kusa. Alam mo ang ibig kong sabihin? Huwag kang mag-alala, Presidente Shen. Sisiguraduhin ko na si Shaker ay magbitiw at umalis dito. Pagkatapos ng trabaho ngayon, Tara, magsaya-saya tayo. Ito ang bagong appointment ni Presidente Shen bilang regalo para sa atin. Sinabi ni Presidente Shen, pwede tayong maging madali lang siya ang magbabayad. Pasensya na, Ministro Sun. Kailangan ko sunduin ang anak ko, ang hapunan ngayong gabi. Ang hirap mo lagi, Shaker. Huwag kang walang utang na loob. Hindi ka man lang nagbigay galang kay Presidente Shen. Mag-ingat ka, baka matanggal ka sa trabaho. Bihira ang departamento natin magsama-sama ng ganito. Huwag mong sirain ang saya. Sige, pupunta ako. Siya, ngayong nasa labas tayo, huwag kang mahiya. Uminom ka, prutas na alak lang, walang problema. Salamat, Ministro Sun. Ngayon, talagang napansin ako ni Presidente Shen. Kailangan mong uminom pa ng isa bilang parusa. Pasensya na, Ministro. Eto, isa pang baso. Umalis na lahat. Kailangan ko na ring umuwi, Ministro. Ang lasing mo na. Saan ka babalik? Dito ka na lang ngayong gabi. Sa hinaharap, kapag nag-uusap tungkol sa kooperasyon, huwag na pumili ng mga lugar na ganito. Napakausok at ingay. Naiintindihan ko, Pangulong John. Tulong! Siya, Kerr. Munting cutie, nangangahas kang sumipa? Ako, pumasok ka dito. Pagod ka na bang mabuhay? Paano mo siya nagawang hawakan? Okay lang. Nandito ako. Ikaw, nangangahas kang saktan ako? Ako ay isang senior executive ng Quican. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Nakatayo ka sa harap ni Pangulong Zan. Pangulong John, lasing ako, kaya kita nasaktan. Pakiusap, patawarin mo ako. Lagyan siya ng piring. Ilabas siya at alisin. Huwag mo akong makita siya sa mundong ito muli. Oo, Pangulong John. Awa, Pangulong John, awa. Okay ka lang ba? Uuwi muna ako. Huwag kang magpakatigas. Ihahatid kita sa bahay. Munting cutie, Nawalan ka ba ng bait? ang matalik kong kaibigan at ang magiging asawa ko ay nagyakapan. Paano ako hindi magagalit? Huwag kang magkamali ng akala. Wala namang sa pagitan namin ni Shaker at wala rin kailanman. Fei, President Shen, nagkamali ka ng intindi. Kanina, sinusubukan akong guluhin ni Minister Sun. Nagkataon lang na dumaan si President Zan. At tinulungan ako. Ganun ba? Pasensya na, Keer. Medyo malakas ang pagkakasuntok ko kanina. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Naghihintay si Baybay sa akin sa bahay. Aalis na ako. Huwag kang magmadali. Papasamahin kita kay Assistant Han. Opo, President John. Fighting. Nagpapakita ka ng malasakit sa dati mong kasintahan sa harap ng kasintahan mo ngayon. President John, mag-isip ka naman. Hindi na. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Assistant Han. Miss Xia,
Sa totoo lang, dadaan din ako sa daan mo. Halika, ihatid na kita. Gian, Shen, Narinig kong nag-leave ka. Pumunta ako para makita ka. nasaktan mo ang paa mo kagabi, di ba? Salamat sa pag-aalala, Gianji, Shen. Kaya, hindi mo kailangang maging formal. Magkaibigan tayo. Pwede mo pa akong tawaging Fei mula ngayon. Shen Fei. Talaga bang itinuturing mo akong kaibigan? Kung ganoon, titigil na rin ako sa pagpapanggap. Ito ay 10 milyong dolyar. Sapat na para sa iyo at sa anak mong babae na umuwi at mamuhay ng komportable sa buong buhay. Kung ayaw mong maging walang awa ako, kunin mo ang pera at umalis ng tahimik. Kaya pala napakarupok ng pagkakaibigan natin? Hindi ako aalis. Ang Longchuan ay may pinakamahusay na mga mapagkukunan sa edukasyon. Para kay Bebe, kailangan kong manatili dito. Shakeer, hinahanap mo ito. Dati, para sa ating relasyon, tiniis kita hanggang ngayon. Pero mula ngayon, hindi na kita pagbibigyan. Tumayo ang lahat. Walang sino man ang pinapayagang umalis ngayon. Makipagtulungan sa investigasyon. Anong nangyayari, Ginang? Shen, anong nangyayari? Binigyan ako ni President Jan ng engagement ring na nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar at nawawala ito. Ang magnanakaw ay narito mismo. Hanapin lahat. Anong ginagawa mo? Bakit sa akin ka lang naghahanap? Malinaw naman, dahil ikaw lang ang nakakita ng singsing ko, kaya ikaw talaga ang pangunahing suspect. Nahanap ko na, President Shen. Hindi ko inakala. Shakeer, nagnakaw ka ng bagay na nagkakahalaga ng 300 milyon? Kahit inggit ka kay President Shen. Hindi pwedeng magnakaw ka na lang. Pinapahiya mo ang planning department. Hindi ako. Shen Fei, ikaw mismo ang naglagay nito sa drawer ko. At saka mo ako pinaratangan, hindi ba? Nakakatuwa, isang simpleng empleyado ka lang. Anong dahilan ko, bilang asawa ni President Jan, para paratangan ka? Ngayon, nahuli ka sa akto, at itatanggi mo pa. Kailangan mo siyang questionin ng maayos. Hindi ko iyon ninakaw. Pakawalan mo ako. Kung ang video ng pagnanakaw mo na nahuhuli ay ipopost online, sa tingin mo, makakapag-aral pa ba ang anak mo? Hindi lang siya palalayasin, aasarin din siya simula ngayon, tama? Pagkatapos ng lahat, magnanakaw ang nanay niya. Chen Fei, burahin mo na iyan. Shakeer, papakawalan na sana kita. Ikaw ang may gawa nito. Dalhin na siya. Pakawalan mo siya. Baiting, anong ginagawa mo dito? Hindi ba si Shakeer ay kaibigan mo? Bakit ganyan ang pakikitungo mo sa kanya? Pero ninakaw niya ang singsing na ibinigay mo sa akin. Hindi ba pwedeng turuan ko siya ng leksyon? John Baiting, hindi ko iyon ninakaw. Hindi siya ganoong uri ng tao. Mayroong sigurong hindi pagkakaunawaan. Baiting, lagi mo siyang pinagtatanggol. Nahulog ka na ba talaga sa kanya? Imposible. Sinabi ko na asawa kita. Ikaw lang ang mahal ko. Shen Fei, hindi ko ninakaw ang singsing mo. Ginagawa mo lahat ito para lang pilitin akong umalis. Sige, aalis na ako. Bakit mayroon ka rin ito na jade pendant? Ito ay... Ito ang ibinigay ko sa kanya. Manahimik ka. Gusto kong marinig ang sasabihin niya. Pareho sila ng peklat sa binti at pareho rin ng jade pendant. Anong nangyayari dito? Itong jade pendant ito ay talagang regalo mula kay Shen Fei. Shakeer, wala kang konsensya. Ang bait ko sa'yo. Binigyan kita ng napakamahalagang jade pendant at hindi ka pa rin nasisiyahan? Palagi mong iniisip na akitin si Baiting. Paano ka naging ganyan kasama? Kaya pagkatapos ng lahat, si Shen Fei at si Yakea ay talagang magkaibigan. Nag-away sila dahil kay President Zon. Pero si Yakea ay talagang walang hiya. Ninakaw ang asawa ng matalik niyang kaibigan. Napakababa. Tumahimik ka. Lahat lumabas ngayon. Narinig mo yun? Shakeer, ikaw, bilang maninira ng tahanan, ang mga gawa mo ay nakakasuka sa lahat. Mula ngayon, ang iyong anak na babae hindi na kailanman makakaangat ang ulo.
Siya ay anak ng isang maninira ng tahanan. Tigilan mo ako sa pagtawag na maninira ng tahanan. Si John Bating at ako ay hindi pa nagdidiborsyo. Ako pa rin ang asawa sa kanyang sertipiko ng kasal. Kung mayroon mang maninira ng tahanan, ikaw yun. Tama na. Bating. Narinig mo ang sinabi niya at pinoprotektahan mo pa rin siya? Hindi napigilan ni Shen Fei ang puso ni John Bating dahil hindi ka sapat. Huwag mo akong sisihin, pero huwag kang mag-alala. Hindi ako bababa sa antas mo at gagamit ng ganyang mababang paraan para makipagkompetensya sa'yo. Aalis na ako sa trabahong ito. Siya KR, ga. Presidente Zan, dahil wala nang pagkakataon para sa atin, kaya pakiusap, itigil mo na ang paggawa ng mga nakalilitong bagay na ito. Nanay, kahit nawalan ka ng trabaho, huwag kang matakot, si Baybay na ang bahala sa'yo mula ngayon. Sige nanay, hintayin kitang lumaki. Halika, umuwi na tayo. Sino ang makakalutas ng chess puzzle ko? 100,000 para sa makakalutas. Nanay, subukan natin. Kung manalo tayo, ang pagpapalaki kay Baybay mag-isa hindi na magiging mahirap. Bata, maraming mga bihasang matatanda, hindi ito nalutas. Ikaw at ang nanay mo ay dapat kalimutan na. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Nalutas mo nga, Ang galing ng nanay ko, Tito. Hindi ka pwedeng mandaya. Nanalo ang nanay ko. Ibigay mo ang pera. Baby, nagbibiro lang ang tito. Umuwi na tayo, Tara. ako, Gu Shifeng, hindi nagbibiro. Nalutas mo ang chess puzzle ko? Sa'yo na ang 100,000 ito. Hindi, salamat. Nagkataon lang, pakidonate na lang ang perang ito sa mga mas nangangailangan. Sandali, pwede bang makuha ang impormasyon ng kontak mo? Wow, Tito. Sinusubukan mo bang ligawan si mommy ko? May anak na ako. Wala akong problema. Narinig ko lang sinabi ng anak mo na ikaw lang ang nagpapalaki sa kanya. Kaya single ka pa, di ba? Hindi tayo bagay sa isa't isa. At hindi ako naghahanap ng ganyan. Anong tinitingnan mo? Sumakay na sa kotse. Pinsan. Sa wakas, nakilala ko na ang babaeng pangarap ko. Pero, isa siyang sulong ina. Anong mali sa pagiging sulong ina? Pareho lang silang malumanay at mapag-alaga at masinsinan at matatag. Mas marunong pa silang mag-alaga ng iba. Pare, bakit ang dami mong alam tungkol sa single moms? Nakipag-date ka na ba sa isa? Siya, kung gusto mo siya, sundan mo. Huwag kang mag-alala sa iniisip ng iba. Tama ka. Maghihintay ako sa kanya bukas. Sumakay ka. Hoy, naalala mo ako? Gu Shifeng. Nagkita tayo sa chess stall kahapon. Wala talaga akong pakialam na may anak ka. Pwede ba tayong magsimula bilang magkaibigan muna? Ginoong Gu, malinaw ko nang tinanggihan kita kahapon. Siya hindi ka ba umalis sa Longchuan? Agad? May iba ka ng tanga para palakihin ang anak mo? Mukhang magaling ka sa kama. Siya anong tapang mong saktan ako? Hindi ka nag-toothbrush kaninang umaga. Ang baho ng hininga mo. Puta, Anong ginagawa mo? Nag-aaway sa liwanag ng araw? Tingnan mo ang suot mo. Hindi ka lang basta-basta. Mag-ingat, ire-record ko ito at ipopost online. Paiiralin ka sa kahihiyan. siya maghintay ka lang. Kung hindi ka aalis sa Dragon City, papatayin kita maaga o huli. Salamat sa pagtulong mo kanina. Kaya tayo, pwede ba tayong maging magkaibigan? Hindi. Mr. Gu, talagang hindi tayo bagay sa isa't isa. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Ah, Ikaw na naman. Huwag mong sabihin na ikaw nakatambay dito araw-araw hinihintay ako. paano naging tambay iyon? Talagang tadhana yata ang magkita tayo. Mr. Gu,
Salamat talaga sa tulong mo kahapon. Pero wala talagang pag-asa para sa atin. Sabi mo tinulungan kita kahapon. Kaya, gawin mo akong pabor at titigil na ako sa pangungulit sa iyo. Anong pabor? Magpanggap kang nobya ko at sumama ka sa pagtitipon ng pamilya namin. Siya na? Lola, ito si Baiting at ako espesyal na pinili para sa iyo. Isang jade pendant para batiin ka. Ang tapang mo. Sa isang pagtitipon ng pamilya, dinala mo ang iyong legal na asawa? Sa halip, dinala mo itong mistress. Gusto mo bang bigyan ng atake sa puso ang lola mo? Lola, bakit ka galit na galit? Huwag kang magalit. Ngayon, sa wakas dinala ko ang nobya ko sa bahay para mapasaya ka rin. Pumasok ka, Keer. Lola, ito ang fiancé ko, Keer. Nobya mo? Asawa ng pinsan mo yan. Kayo dalawang magkapatid, papatayin ninyo ako. Anong nangyayari? Sina Keer at pinsan ko? Baiting, sinabi ko sa iyo kanina, si Shakeer ay masama ang ugali. Ilang araw lang, nakakabit na sa pinsan mo. Tumahimik ka. Kayo dalawa, hindi ko inaaproba. At kayo dalawa, hindi ko rin inaaproba. Maghiwalay kayong lahat. Ngayon ganyan na yan. Lola, wala nang kinabukasan para sa akin at kay John Baiting. Pasensya na, hindi ko alam na ikaw ay pinsan ni John Baiting. Sinira mo ang eksenang ito. Kailangan ko nang umalis. Siya, Keer. Bakit ka sumama kay Shifeng? Wala kang pakialam. Ang marka sa leeg mo ay galing sa kanya, di ba? Natulog ka ba sa kanya? Siya, Keer. Ganoon ka ba kadesperado? Napakawalang hiya. John Baiting, kahit na natulog ako sa kanya, ano sa iyo? Anong karapatan mong magalit? Anong karapatan mong tanungin ako? Dahil gusto kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero hindi kita kayang bitawan. Gusto kita, siya, Keer. Baiting, Mami, kaya ba talaga ninyo ni Daddy na hindi magkasama? Baby. Mommy, Ayos lang, Mami. Kung pinapalungkot ka ni Daddy, ayaw na rin ni Bebe sa kanya. tara na? Shakeer hanggat buhay ka? Hindi ako pakakasalan ni John Baiting. Mamatay ka kasama ang anak mo. Baby. Ang pasyente ay dumudugo ng gusto. Maganda para sa resuscitation. Baby. Baby. Hindi makapasok ang mga miyembro ng pamilya. Baby. Kailangan mong maging maayos. Nabalitaan ko na nagka-aksidente kayo ni Bebe. Anong nangyari? May sumubok na patayin kami. Matapos kaming sagasaan ng kotse niya. Mabilis siyang tumakbo. Hindi ko gaanong nakita ang itsura. Imbestigahan. Hanapin siya, kahit ano paman. Pababayarin ko siya. Opo, Ginoo. Walang kwentang tanga. Hindi man lang nagawa patayin ang cutie na ito. Kailangan ng bata ng agarang pagsasali ng dugo. Pero siya ay may pambihirang RH negative na dugo. May kakilala ka bang kaibigan? Sino ang may RH negative na dugo? Ako. Sa pangkalahatan, ang isang batang may RH negative na dugo. Kadalasan ay may mga magulang na mayroon din nito. Mas mataas ang posibilidad. Ang uri ng dugo ni Bebe ay tugma sa akin. Miss Shen, ito ang hiniling mo. Ang buhok mula sa batang babae sa Ward 31. May 500,000 piso sa card na ito. Yung batang babae na iyon, hindi lang siya kamukha ni John Baiting. Pareho pa sila ng blood type. Paano naging ganoon ang pagkakataon? Lumabas na ang resulta
Miss Shen, yung mga ibinigay mo sa akin, ang may-ari ng 2 strand ng buhok, ay talagang magkaugnay bilang magulang at anak. Si John Bating ay hindi dapat malaman ito, pero hindi nila alam na ang bata ay isinilang mula sa kanilang dalawa. Paano siya nabuntis noong mga panahong iyon? Maghanap ng paraan upang mahanap ang dating nobyo ni Shakeer. Ginawa ko na ang sinabi ni Mr. Zon. Umalis na ako sa Beach 1, at hindi ko na nakita si Sia Kea. Pakiusap, hayaan mo na lang ako, okay? Nandito ako para magtanong sa iyo ng iba. Kung masasagot mo ako ng maayos, sa'yo na ang perang ito. Okay. Sige. Noong gabi na ipinaglihi ni Shakeer ang kanyang anak na babae, ano ba talaga ang nangyari? Noong araw na iyon, talagang hinahanap ko siya para ibenta sa isang amo. Pero noong araw na iyon nang pumasok ako sa kwarto, nakita ko ang isang lasing na napasok sa maling kwarto. Nakasama na siya. Ako. Agad kong dinala ang lasing na iyon. Pabalik sa sarili niyang kwarto. Pagkatapos nang magising si Sia Kea, sinabi ko sa kanya na ako ang nakasama niya. Ang taong iyon ay tila si Mr. Zon. Mula noong araw na iyon, palagi kong inisip na pamilyar ang kanyang mukha. Maaari bang si Bebe ay anak ni Mr. Zon? Tumahimik ka! Ingat sa iyong sinasabi, o papapatayin kita. Ang galing ng pagkakataon. Si Bebe ay hindi lang kamukha ko, kundi pareho rin ang uri ng dugo. Pero 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ko naaalala na nakilala ko si Shakeer. Mr. Zon, 6 na taon na ang nakalipas ikaw at ang batang amo noong gabing umiinom kayo sa Crown Hotel. Plano kong ibalik ka sa iyong kwarto, pero iginiit mong maglakad ka ng mag-isa. Nag-alala ako at sinundan kita at natagpuan kang wala sa iyong kwarto. Pero sa umaga, isang hindi kilalang tao ang nagbalik sa iyo sa iyong kwarto. At magulo ang iyong ayos. Ibig mong sabihin, maaaring si Bebe ay anak ko? Anim na taon na ang nakalipas. Nasa Crown Hotel ka rin ba? Si Bebe ba talaga ang anak ko? Brot, si Bebe ay anak ko. Ito ang paternity test para sa akin at kay Bebe. Noong gabing iyon 6 na taon ang nakalipas, pagkatapos tayong malasing, aksidente akong pumasok sa kwarto ni Keer. Ang anak ni Shakeer ay anak ng kapatid mo. Hindi siya mahal ni Kebating, kahit pakasalan niya siya para sa bata. Pinipilit niya lang ang sarili niyang pakasalan siya. Hindi siya magiging masaya. Alam kong gusto mo si Shakeer. Bakit hindi tayo magtulungan? Bawat isa ay makukuha ang gusto. Talaga bang ikaw iyon? Noong gabing iyon? Pasensya na, Keer. Akala ko dati panaginip lang ang gabing iyon, pero nang makita kita, nakaramdam ako ng kakaibang pamilyar, kaya palihim akong nagpatest. Hindi ko inaasahan na si Bebe ay talaga palang anak ko. Kaya, simula ngayon, tayong tatlo ay hindi na maghihiwalay. Ayos lang ba? Ano? Si Bebe ay anak ni Shifeng. Lola, Hindi ko kailangan ng tulong mo. Anong kasalanan? Dahil si Bebe ay anak ni Shifeng. Bastardo ka! Hindi mo rin pinapahalagahan si Keer. Pagkatapos, hiwalayan mo siya agad. Hayaan magkasama ang pamilya ni Shifeng. Ikaw ba talaga ang aking tunay na ama? Pero bakit hindi kami magkatulad? Sinong nagsabing hindi? Ang ilong mo ay eksaktong katulad ng iyong tatay. Talaga, nanay? Bebe, ang paternity test ay nagpapakita na siya talaga ang iyong ama. Kahit na hindi ka kasing gwapo ni Daddy Bating, pero dahil ako ang iyong biological na anak, tatanggapin pa rin kita. Ngayon ang asawa at anak ay pag-aari ng iba. Masakit, di ba? Daddy Bating! Bro, ano ang ginagawa mo dito? bukas pupunta kami sa opisina ng rehistro at maghihiwalay. Okay.
Tapos na ang mga papeles ng diborsyo. Kami ni Bebe ay aalis sa iyong bahay sa lalong madaling panahon. Kaya, kailan kayo ikakasal ni Gu Shifeng? Wala kaming plano. Baiting. Aalis na ako ngayon. Baiting, ngayon ay maaari mo na akong pakasalan? Tama? Hindi pa pumapayag si Lola. John Baiting, iniisip mo pa ba si Shaker? Babae na siya ng pinsan mo. Baiting, ang pinakamalaking hangad ko ay pakasalan ka. Kahit hindi mo ako mahal, para sa pagligtas ng iyong buhay, pakasalan mo ako. Okay? Si. Binabati namin sina Jizon at Binibining Shen sa kanilang engagement. Isang perpektong tugma. Sila ay perpekto para sa isa't isa. Salamat. Binabati kita, binabati kita, Salamat. binabati kita. Uy, bakit wala si Madam Zan dito? Si Madam Zon ay hindi masyadong mahal ang manugang na ito. Kaya hindi siya dumating sa seremonya ng kasal. Uy. Hindi dumating ang matandang babae. Ang engagement na ito ay isang palabas lang. Hindi ito nagbibilang. Matandang bruha. Papatayin kita maaga o huli. Binabati kita, pinsan at manugang, sa inyong kasalan. Bro, itong engagement party ninyo, sino ang nagplano? I-share mo sa akin. Kapag nagpakasal na kami ni Keer, sa iisang kumpanya kami kukuha. Hindi ko alam. Shifeng, pasensya na. Pupunta ako sa banyo. Shaka, itong engagement ceremony. Ginastusan ni Baiting ng 100 milyon. Gusto niyang ipakita sa lahat kung gaano niya ako kamahal. Shaker! Anong pinagkukunwari mo? Si John Baiting ay akin pa rin sa huli. Papakasalan ko na ang pamilya John. Kapag may kulang sa isang tao, mas pinagmamalaki niya ito. Hanggat hindi pumapayag si Lola Jan, hindi ka papasok sa pamilya Jan. Malit na sutil. Walang hiya. Natagpuan na nga ang tatay mo. Sinusubukan mo pa bang lokohin si Baiting? Shenfei, sabihin ko sa iyo, hindi mo mapapanatili ang puso ni John Baiting dahil hindi ka sapat at saka hindi ako. Makasarili at masama tulad mo. Wala akong interes sa asawa ng iba. Saklolo? Siya mismo ang nahulog. Wala akong kinalaman. Saklolo. Dati, si Shenfei ang sumagip sa akin mula sa dagat. Paano siya hindi marunong lumangoy? Ang sumagip sa akin ay hindi siya. Bilisan niyo at isalb si Fei Fei. Ilabas siya. Opo, Gino. Baiting, itinulak ako ni Shaker. Gusto niya akong malunod. Chief Shan, si Fei Fei ay magiging asawa mo. Dapat mong ipaglaban siya. Bilisan mo at itapon ang babaeng ito mula sa Longchuan. Bro, hindi naman sinasadya ni Keer. Ikaw mismo ang gustong itulak ako at ikaw ang nahulog. Hindi ba sinabi mong marunong kang lumangoy? Baiting ako. Nagkaroon lang ako ng pulikat sa paa. Hindi ako tanga. Puro kasinungalingan. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa jade pendant na ito. Saan mo nakuha iyan? Paano mo nakuha ang jade pendant ko, Shenfei? Sinabi mo sa akin na nawala iyan. 6 na taon na ang nakalipas. Ang babaeng sumagip sa akin sa West Coast, ikaw ang babaeng iyon. Iniligtas kita noon. Baiting, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Hindi siya iyon. Ako ang nagligtas sa iyo. Tumahimik ka. Dalhin siya palayo. Ayoko nang makita siya. At, may balita ba tungkol sa pamilyang Shen? Ayokong marinig iyon. Opo. Ilalagay niya sa blacklist ang pamilyang Shen sa buong mundo. Chairman John, si Shen Fei lang ang may gawa niyan. Niloko ka. Wala akong alam tungkol dito. Dahil lahat sa iyo, malas, magulo. Ikaw, matandang bruha. Binubugbog mo ako araw-araw. Hindi pa sapat? Papatayin kita. Ilabas siya. Kaya, ikaw pala ang nasa tabi ko sa lahat ng oras. Kier, matagal na tayong nagkakamis. Si, ayoko nang mawala ka muli. Pakasalan mo ako? Siya na ang fiancé ko. Si Bebe ay anak ko rin. Lalaban ka pa ba sa akin para sa kanya?
nanay ni Bebe. Si Bebe ay nasa problema. Doktor, kumusta ang anak ko? Paano kayo naging magulang? Paano ninyo ibinigay ang bata? Dugo mula sa isang direktang kamag-anak, nagdulot ng matinding rejection reaction. Buti na lang dumating kayo sa tamang oras. Kung hindi, magiging sakuna. Kailangan ng bata ng emergency blood transfusion. Pero siya ay may rare na RH negative na dugo. May kilala ba kayong kaibigan na RH negative? Si Bebe ba ay anak ko? Wala rin akong alam kung ano ang nangyayari. Pasensya na, bro. Si Bebe talaga ay anak mo. Hindi ko inaasahan na ganito kalala ang rejection reaction. Pasensya na, KR. Dahil lahat ito sa pagiging makasarili ko, na halos masaktan si Bebe. Kaya, si Bebe ay anak ko. Pakasalan mo ako. Mula ngayon, tayong tatlo hindi na maghihiwalay, okay? Siya,